So dito nga guys, maggigisa tayo ng ating mga ingredients kagaya ng ating sibuyas, bawang, kamatis, and luya. Yun po yung ginagamit kong sangkap para sa aking ginataang tilapia. So dito sa pan na pinagprituhan ko ng ating tilapia, dito rin po ako magigisa ng ating mga sibuyas. Ayan. Mas malasa po kasi pag doon ka mismo magigisa sa pinagprituhan mo. So, saute tayo dyan ng onion and garlic. Make sure guys na huwag siyang masunog para hindi po mangamoy ang ating ginataang tilapia. Kasi po, pag nasunog natin yung the rest of the ingredients, malalasahan po natin yung sunog sa ating ginataang tilapia. So yan, ginisa na natin dyan ang sibuyas, yung ating bawang, yung ating luya, and kamatis. So we're gonna make sure na yung ating kamatis po guys, madurog po siya. Durugin natin ng mabuti or lulutuin natin mabuti guys para hindi siya, alam mo yun, yung masarap kasi pag medyo durog yung kamatis. So from there, naglagay na po ako ng aking seasoning which is yung magic sarap. Depende po sa inyo kung anong panglasa nyo. Kung anong mga sangkap ang ilalagay nyo, like your seasoning. Naglagay ako dyan ng magic sarap, salt, and at the same time, naglagay ako ng ground pepper. So, sa pagsuti po kasi, doon ako mismo naglalagay para po ma-absorb ng mga ibang sangkap yung ating mga seasoning. So, from there, nung medyo okay na siya, naglagay tayo ng coconut milk. And of course, iluluto na rin natin yung suka kasama ng ating coconut milk. So, antayin lang natin kumulo yan guys. And after that po, ilalagay na natin yung ating tilapia. So, from there, malapit na siyang maubusan ng gata. Nilagay ko na po yung ating tilapia. Ayan, pinirito ko siya ng halfway lang, parang hindi siya masasarap din sana crunchy pero mawawala yung lasa ng tilapia pagka masyado natin siyang na-crunchy. So, hayaan lang nating ma-absorb nung tilapia yung ating sauce which is yung gata and the rest of the ingredients na ating nilagay. So, pinakuluan ko lang yan ng 5 minutes. 3 to 5 minutes lang siya guys. Binaliktad natin para medyo manuot yung lasa sa ating fish. So after that, medyo okay na siya. Nilagay ko na yung ating green pepper. Ayan, yung mahaba na kulot. Ewan ko kung meron sa atin ng ganyan. Yung mahabang sili na medyo pakulot siya. Ayan, nilagay na natin yung ating okra para kasi yung okra medyo may katagalang maluto yan. Kaya inuna ko na yung okra. And after that guys, ilalagay na natin yung the rest of leafy vegetables na gusto nyo. Pwede rin dyan malunggay, pwede spinach. Ang nilagay ko po is bok choy. Pwede rin po maglagay ng mustasa, pechay, repolyo, masarap din siya. And try nyo lang yung, explore nyo lang yung the rest of the vegetables, yung leafy vegetables na gusto nyo sa inyong ginataang tilapia. Ayan, so antayin lang natin siya na medyo mag-greenish na yung kulay ng ating bok choy. And hindi naman siya pwedeng ma-overcook guys kasi hindi masarap pag medyo sobrang lata yung ating gulay. So ano ko lang yan, parang nilublub ko lang siya doon sa ating sauce para mabilis siyang maluto. So yan guys, malapit na po yan and naglalaway na po ako, talagang takam na akong i-try yung aking ginataang tilapia. Super sarap, super ano talaga, yung lasa nung gata and yung suka is mag-evolve dito sa ating ginataang tilapia. So sa paggata ng tilapia guys, hindi masarap yung maraming sabaw. Medyo fishy ang lasa para sa akin, depende sa inyo. So ayan na siya guys, super sarap, super duper healthy pa siya. Kasi nga guys, meron tayong nilagay na mga vegetables like okra and yung bok choy na ating favorite. So yan guys, namnamin at lasapin ang sarap ng aking ginataang tilapia.